Filipino 5. Nagbibigay ng mga salitang magkakasalungat at magkakasing kahulugan. Layunin: natutukoy ang mga salitang magkakapareho at magkasalungat na ginamit sa tula. Nakabubuo ng mga pangungusap gamit ang mga salitang magkasalungat at magkasing kahulugan. Napahahalagahan ang tamang paggamit ng mga salitang magkasing kahulugan at magkasalungat sa pangungusap. Ayusin mo ako. Paano to? Ayusin ang jumbled letters gamit ang gabay na larawan. So, yung larawan is ididikit ni teacher sa board. Mga salitang magkakasalungat or at magkakasing kahulugan. Magkasing kahulugan. Ito ay mga salitang magkakapareho ang kahulugan. Magkasalungat. Ito ay mga salita na may kabaliktaran ang kahulugan. Pangkatang gawain. Unang pangkat at ikalawang pangkat. Para sa unang pangkat, panuto. Isulat ang A sapat lang kung ang pangungusap ay magkasalungat at B naman kung magkasing kahulugan. Para sa ikalawang pangkat, panuto. Basahin ng hanay ng mga salita, ikahon ang mga salitang magkasing kahulugan. Iulat mo. Quiz time. Panuto. Alamin ang kahulugan ng salitang nakapula. Gamiting gabay ang mga pahiwatig. Number 1. Si Alvin ay lubos na nalulumbay sa pagpanaw ng kanyang ama. Number 2. Umuwing luhaan ang manlalarong si Carlo. Siya ay blank sa paligsahan. Number 3. Magiliw na nakipagkwentuhan ang batang si Jerome sa bisita ng kanyang mga magulang. Siya ay isang batang blank. Number 4. Magbigay ng dalawang salitang magkasalungat. Gamitin ito sa pangungusap. Number 5. Magbigay ng dalawang salitang magkasing kahulugan. Gamitin ito sa pangungusap. Assignment. For letter A, panuto. Ibigay ang mga kasalungat ng sumusunod na salita. And for letter B, ibigay ang kasing kahulugan ng sumusunod na salita.